girl, tapos yung guy yung younger, parang it's frowned upon. From upon, I find I didn't even know there's a double standard behind it, but Here in the Philippines. in the Philippines, I'd love to have an older girlfriend, given a chance. So for me, yeah, it doesn't make sense to me that it's that way here because love is love, at the end of the day, and at the end, I believe it just comes down to maturity. Like sometimes it's better to date someone older, so because of the maturity. And at the end of the day, whichever makes you happy, you just go for that. So yeah, that's my opinion. Thank you. Kaya Astrid, nabanggit mo na wala na yung dad mo. Did he pass away or? Pass away. Sorry. Kung buhay ka na dad mo, ano sa tingin mo ang masasabi niya dito sa movie mo? Matatanggap ba niya or baka pag buhay pa siya hindi mo magagawa ito? Feeling ko po hindi niya po matatanggap. Kasi po, ang laking province po ako sa Pangasinan. So bago lang po ako dito sa Manila, mga 3 years pa lang po ako dito sa Manila. So talagang super stricto po yung papa ko dati. Conservative. Yes po, super conservative. Yung talagang hindi ka pwedeng lumabas ng naka-short, tapos kahit nabibili ka lang sa tindahan, hindi pwede. Hindi naman siya nagparamdam sa'yo nung ginawa mo ito. Actually, kahit ngayon po, ano pa din parang nagpapanaginip pa rin po siya sa akin. Ganun. So, hindi ko alam kung ano bang meaning nun, ganyan. So, feeling ko hindi siya masaya sa akin. Kasi syempre, bakit ko ito pinasok, yung pag-uubad, ganun. Pero for me po, syempre, I take it as art naman po kung bakit po ginagawa yung ganito po. Yan. Kayo ma'am mo, okay lang. Yung mom ko po nung una po, hindi po talaga siya okay. Actually, pinalayas niya po ako. Pero, after like 6 months, ganyan, ay, natanggap naman po niya. Super, na-shock lang. opo, super grateful naman siya sa akin ngayon. As in, talagang pinapost niya pa nga yung mga movie ko, ganyan. Yun po. Okay, thank you. Thank you po. Okay, thank you so much, Miss Dolly. Now moving on to Tempo, we have Neil Ramos. Thanks, Ma'am Phoebe. Good afternoon. Kay Ma'am Astrid. Ma'am, gusto ko lang sana malinawan. Hosting lang ba o may mga abangan din kami sexy scenes from you sa Daddy's Girl? Hosting po siya na, sexy scene. Talagang hubad po. Ganun. Like, Habang nagsasalita ka, nag-narrate ka, nakahubad ka rin. yes po. Parang halos lahat po ng scene ko is hubad. Unti lang po yung, merong top. Yan po. Okay. Hagip sa camera yan, ma'am. So, while you're Feeling speaking, ko talagang hagip po siya, lalo na yung sa may puwet ko banda. oh, Tsaka half plaster lang po kasi ako nun kasi super uncomfortable po siya sa akin. ganun po ba? Masaya po. Gusto ko hindi ko maunawaan yung half, ma'am eh. Half Kalahati plaster, yun. walang, yung sa harap lang po, pero sa ilalim, yung talaga hindi ko po siya pinaplasteran. Kasi ang hirap eh. Feeling mo ako, baka nahagip sa camera eh. Kasi super po talaga. Tapos meron din yung scene na nasa parang may water po. Tapos natanggal yung plaster ko nun. So, yung bahala na ka ako, basta maayos lang. Yan. Well, it's a brave thing to do naman. Ganun naman talaga tayo lahat pag nagtatrabaho. Gaya Yes, ng kanina tama. pelikula, kayod nga daw tayo. Yes. Anyway, anong pinakamalaking bagay na natutunan niyo po rito sa paggawa ng Daddy's Girl? I mean, anong naidagdag nito sa iyong artistry, sa iyong pagiging actress, sa iyong pagiging, the whole persona of Astrid Lee? Siguro nailabas ko dito yung yung pagiging sexy na habang nag-host. Kasi yung background ko sa hosting dati more like fun lang, ganyan. Ito naman talagang iba siya. Kasi parang nagtitis ka talaga habang, alam mo yung parang feel mo yung sarili mo habang nag-hosting ka. And that time, feeling ko hindi ako si Astrid. Feeling ko ibang tao ako talaga. Yan. Okay. Maraming Thank you salamat so po. much. Good luck po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am Phoebe. Okay, maraming salamat po.
Sir Neil, okay, ngayon moving on to Chad Solis from Manila Feed. Hi, good afternoon. For my first question kay Direk lang. Direk, since uma-acting ka na rin lang, tapos may mga action scenes ka ganyan, na-consider mo rin ba na mag-star sa Viva Max? Actually, fun fact, I was actually asked to be a lead role for a festival last year. And I almost worked with this girl here, actually, funny enough. But yeah, I've been asked before to do a lead role, and even back in Canada, the first time I did a lead actor for a Canadian film, I had to do a sex scene there. I don't know, it doesn't matter to me. So, and I did one Best Actor for that role. So, for me, I've always seen it that way. It's an art form. So, if there's someone who wants to give me a BMX film, and it's action, even better. Who among our actresses today ang gusto mo makasama sa Viva Max? Kailangan direct may pangalan. Not name drop. I'd love to work with Astrid. That's just a safe answer because she's next to me. Thank you, Direk. For Astrid naman, since yung concept ng movie parang about sugar daddy, ganyan, in real life ba, nagkaroon ka ng mga offer with mga daddy-daddy? Ano po, sorry? Parang yung concept kasi ng movie, parang sugar daddy, mga ganon. In real life ba, meron ka rin mga offer sa mga daddy-daddy, para mga ganyan, mga indecent proposals, mga ganon, and how you handle it? Nung last press con ko po, meron na din pong nag-ask sa akin yan. And sabi ko nga po, meron pong nag-offer sa akin, pero hindi ko po siya tinanggap. Kasi hindi naman po kailangan eh. Yun po. Pero ikaw, Astrid, more on, mas preferred mo ba ang daddy o bagets? Para sa akin po, gusto ko po yung daddy talaga. Hindi ko alam kung bakit eh. As in talagang nagkakagusto ako sa 30, 35, 40. Hindi ko alam kung normal pa yun. 45 pwede pa din. Ganon. Yun po. Thank you. And last question na lang. Since kanina pinakita yung mga clips ng mga previous na mga movie, alin doon yung, parang igagawin mo rin ba yun? Parang i-act mo rin ba yung mga scenes doon? Na parang may Albert, may Jo Marie, parang kanina may mga pinakitang gano'n. So gagawin mo rin ba yung mga eksena nila? Yung parang mga, hindi po. More on like talagang teasing lang po siya talaga. Yeah. Oh, okay. So in the future, sino yung gusto mong, if ever magkakaroon ka ng mga ganong eksena, sino yung gusto mong makasama aside from Albert? Sino pa ba? At saka si Direk? Gusto ko pong maka-work si Jusiro. Opo, yan. Kasi balita ko, ano daw siya, super galing na actor, tapos super professional. Tapos, ano po, napanood ko na din yung mga ibang films niya, talagang magaling po talaga siya. Okay, thank you and congratulations. Okay, thank you so much. And now, last but not least, pakinggan natin from Radar PH. Super talagang siya yung ginagaya ko ever since na nag-start po ako sa BMX. And then, ayun po, talagang ako na si Astrid, parang patay po siya pag nasa set. Parang ibang anyo po yung ano sa akin, sumasabi, ganun. Kaya ko po siya nagagawa din ng sexy, wild, ganun. Tapos, na-mention ko din kanina yun sa plaster, parang medyo irritated ka sa mga ganun. Yes po, actually, kung pwede lang sana hindi mag-plaster. Super sakit po kasi niya tanggalin kahit po lagyan ng baby oil. As in talagang, ang sakit po talaga. Kaya sabi ko sa wardrobe ko, baka po pwede half plaster lang po ako dito sa scene na to. Kasi po wala naman po akong partner na lalaki or babae, ganyan. So parang, ang pinakatinakpan ko lang po dito is yung sa pisngi ng ng private part ko. Yun lang. Tingin mo mas mas confident ka ng ganun, ng ikaw lang talaga, walang plaster, walang anything. Siguro kaya ko po yun pag ako
ako lang po yung artist, kaya ko po hindi mag-plaster pag ako lang po. Yun. Oo. Tanong ko lang, are you in a relationship ngayon? I'm single po. Ah. Yes. Choice mo o may nanliligaw sa'yo? Wala po. At saka hindi din po ako nagpapaligaw eh. Bakit? Kasi po parang mababaliw po ako pag if ever nagka-boyfriend po ako. Kasi talaga mawawala ako sa career, ganun. So, mas okay po ako ng single po ako ngayon. Ganun. Tingin mo pag nagka-boyfriend ka, maintindihan niya yung mga projects na ginagawa? Actually po, natatakot nga po sila sa akin eh. Bakit? Kasi po parang... Kasi di ba po pag sa VMX, akala nila parang kung sino papatulan mo. Kasi nga syempre, VMX ka, nag-ubad ka. So parang takot sila yung parang manligaw sa akin. Na parang akala nila two-timer ako. Which is understood naman po yun. And ayun, sa ngayon okay po ako na single po ako. Pero yung tingin sa'yo ng mga tao, ganun ka ba talaga? Hindi po, grabe po akong magmahal sa lalaki. As in, bigay kong bigay, sagad kong sagad. Ganun po ako promise po. Kaya parang ayoko na po talagang maindaw. Kasi talagang willing ko po i-give up yung career ko para sa taong mahal ko. And ayoko po na dumating ako sa point na gano'n. Kung magkaka-boyfriend ka, ano gusto mo? Showbiz or non-showbiz?